everyone. And this is our midweek service. We are still in the series of Biblical Prosperity. And this is number 54 sa ato ang pagtuon sa Biblical Prosperity. Let's all stand, mag-pray ta. Most gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this opportunity once again nga makatuon mi, Lord, sa Biblical Prosperity. This is very important for us. Kay ang yawa mao ni ang iyang pinaka-strong, usa sa pinaka-strong weapon nga para ma-divert ang attention sa imong mga servant. And this is one of the best nga iyang gigamit, Lord, nga ma-destroy ang kinabuhi sa matag pamilya sa imuhang mga linuwas. So please help us, Lord, to understand this message so that we could use it against the temptation of the devil that may put into our life. Na dili mi madaan niya, Lord, and also we could fight against his way nga dili mi maadto didto, and we could continue to follow your guidance as we serve you, O God, in this world. Salamat kay Lord, and please use me, empower me, O God, to deliver your message according to your will, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message, mga igsoon, is Gold Without God. Gold without God. Whether you like it or not, we can see a lot of Christians nanginabuhi. Nanginabuhi, ginamit ang ilang abilidad. Abilidad nga ilang na-acquire sa pagpaningkamot. They study, they train their own kanabitang ability. Unya, daghan na kay sila og knowledge sa kalibutan, then ilang gigamit dito sa kalibutan. Ang prinsipyo sa kugi, mga kaigsunan, is universal. Pag kugihan ka, mukita gyud ka. Pag ikaw determinado ka, naadyo kay maabtan. Ni-agree mo na? Unya, daghan na magkaayong mga vehicles nga mapili nato aning kalibutan na igsoon nga atong sakyan padulong sa atong kalampusan. So you may use that vehicle, kugihan ka diha, gibuhat nimo ang tanan, gisubay nimo ang sistema, yes, mukita ka. Muasinso ka. Madato ka. Posible pa, mamilyonaryo jud ka. But is that it? Diha na ba na taman, mga igsoon, nga makaingon ka, I am blessed. Well, gold without God, unsa may pasabot ana? The sorrow of empty riches. Sakit kaayo huna-hunaon nga gold na unta pero magulano man ka. Success na unta pero murag defeated life man ang imong kinabuhi. Because gold cannot make life. Riches in this world cannot build your life the way God wanted you to be built. Naiplano ang Ginoo sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, nga para malipay gyud ta to the extent gyud nga mahimo tang blessing ngadto sa uban. Because gold without God is putting yourself a very tall fence that other people cannot come to you. Mahimo kang selfish. Mausab imong attitude. And that is why we can see even believers, mga igsoon, makita nato nga mausab man ang batasan pag naanay kwarta. Mutaas man ang ego kung naanay kwarta, kung munindot na ang kinabuhi, nganong mausab man ang templada. Di naman dayon ma-approach. Mo reject man dayon og kanang bisag greeting silang. Mamili na magkuyugan, mamili na mag-istoryahon, mamili na mag-fellowship. Uy, that is gold without God. Sorrow ang padulngan nato, anak, mga kaigsuonan. Because that riches is empty. Bisag unsa pa na kadako nga amount of money nga ma-acquire nimo sa kalibutan, kung imong tangtangon ang Ginoo, ana, mga kaigsuonan, empty. Empty because we are Christians. We are saved by grace. And we ought to live by grace, not by wealth. Ang Ginoo na kaybaw kinahanglan na nimo, but you need to understand, para asa maning wealth. Ang imong pagkinabuhi naa gyud sa grace. Manginabuhi ta sa grasya sa Ginoo.
Mo na nga, kung nanginabuhi ka sa grasya sa Ginoo, you will never let God be out of your riches. Pasabot ana, daghan kayong mga punto sa atong kinabuhi nga ang Ginoo maway labot. Di ka mauli sa tithes, apil man Ginoo. Apil ang Ginoo kung dili nimo iuli ang tithes? Wala. Kung dili nimo iuli ang first fruit, apil ba ang Ginoo? Wala. Kung di ka mapasalamaton sa imong offering, that is your expression of love. Kung dili nimo i-express imong gugma sa Ginoo, apil ba ang Ginoo sa imong wealth? Wala. Sa ito pa mga kaigsunan, if you want God to be involved in your riches, siya gyud ang imong pasundayagan sa tanan. Siya mao'y head sa department sa imuhang kanang utok ba sa imong riches. Siya mo imong pangutanon, Lord, what shall I do with this? Lord, kinsa may akong extended karon sa ako sa panalangin nga imong gi-entrust nako. Dapat ang Ginoo mo'y kana bitawng imuhang CEO. Nakasabot na igsoon? Dili kay atong angkunon nga kita, because that gold of yours will become empty. Because that is gold without God. 3 things in this message, mga kaigsunan. Number 1, recognize the vanity of oppressive gain. Doon natin gitawag nga oppressive gain. Na ay literal nga na-oppress, mga igsoon, unya ni gain ka, but other people are oppressed. Daghan kayo na, makita na to sa kalibutan. Ang ilang empleyado nagkalisod, pero ang kompanya pertindatua. Di ba? Na ay oppression nga nahitabo. Kanang nangilad ka, nakakwarta ka, uni ang uban, imong giilad. That is oppressive gain. So, imo nang i-recognize, vanity na mga igsoon. Wealth gained through injustice or corruption is not blessed. Dapat di gyud ka mangilad, dapat di gyud ka manlupig, dapat ang imo gyud is fair. Kung mahimo pa, mas imo pang ipabor ang imuhang igsuon or ang laing tao. Mga igsoon, kay kung imo nang buhaton ang favor sa Ginoo, mas labaw sad ka. Because what you sow is what you're going to reap. Pero unsa may kanang nature sa tao, di ta palupig, di ta palkansi, atong kaugalingon may atong unahon, pila may ako ani. Dili ka munahon ba, pila may madawat sa uban ani. Unsao man nato nga makuan sila, di sila maalkansi, kanang lipay tatanan. Mao ba nay kanang natural nga pangunahuna sa tao? Dili mga igsoon. Ang imo ginahuna, unsa man, madato ta ni, unsa man, pila may ako ani ang ato pirmi oy. So dili na siya blessed mga igsoon. Ecclesiastes chapter 5 verse number 8. Ecclesiastes 5:8. Ingon sa Bible, if thou seest the oppression of the poor, and violent perverting of judgment, and justice in a province, marvel not that the matter, for he that is higher than the highest regarded, and there be higher than they. Kung nang-oppress ka, mga kaigsunan, para ka madato, hinumdumi, yan apay mas labaw nimo. Naay Ginoo sa langit nga naglantaw, mga igsoon, nga naay na sakit sa imuhang pag-asenso. Naay na alakansi sa imuhang paglambo. Mao na ko makita nimo mga kaigsuonan nga naay oppression. Gingon mo ginay statement diri sa Bible, if thou seest the oppression of the poor. Giyon sa man pag-oppress, ang kaning job mga igsoon is one of the source of income nga nahibaw-an sa mga tao nga naay oppression. Gigamit nila nga as amo and empleyado. Tanawa, naan magyud tay regulation anang gitawag mga igsoon nga kanang bitong minimum wage. Bisa na lang sa minimum. Pila magkabuok trabahuan karon nga nisud gyud sa minimum ang ilahang sweldo. Nga ang minimum gani, di naman na makapaasinso. Now, the government has given the minimum wage. Now, if you go below that, that is oppression. Wala pa'y PhilHealth, wala pa'y SSS.
Ang uban, kuhaan nilag SSS, kuhaan nilag PhilHealth, unya pagkahuman, dili i-remit. Mao na nga sa panahon nga, gusto na nga mulon ang katong empleyado in town, wapay remittance. That is oppression. So kung nakita nimo nga nay oppression na hitabo mga kaigsunan, kanang mga tao nga nag-oppress, naapay higher than they. And that is God watching. Mao na nga mahug nga way kapuslanan ang katong ilang gikita mga igsoon usa ka adlaw mudrain ra sadto. Kay nga naman, it is gained through oppression. Through corruption. Dili na i-bless sa Ginoo mga kaigsunan. Gibadlong sa Ginoo. Unya kanabitong naanay law, naanay rules, i-pervert pag yun. No, klaro kayo na diya and violent perverting of judgment and justice in a province. Usbon ba? Naanay klaro nga lagda diha mga igsoon sa balaod. I-twist pa nga naman, they have the power, they have the money, they have the lawyer. Ang katuin taong mga pobre, asam sila lawyer, hadlukon din sila, reklamo mo, kihala mo. Pangita mo lawyer. So, mo na naos pobre. Pag lawyer na, it needs what? Money, which they don't have. Mao nang naay oppression, mga igsoon. So, kung kita mga Kristohano na apil ta ana, dapat tuan na ta, under na ta sa Commonwealth of Israel. Kung nagpaubos ka, mga igsoon, sa pagdumala sa Ginoo sa imong kinabuhi regarding wealth, di jud ka maapektuhan anang mga oppression diha sa kalibutan. Nga naman, you will be protected by God. Muna atong unaw-naon gyud mga Kristohanon, that is the reason why gitagaan ka sa Ginoo ug mo-guide nimo. Gitawag na og pastor sa imong kinabuhi. Unsa may pasabot anang pastor? Mubarog lang diri unya pagkahuman mo tudlo ninyo. Mao nay pasabot anang pastor. Unsa may obligasyon sa pastor? Ha? Unsa gani obligasyon sa pastor? Kana mayo ta pastor o kanang karnero. Unsa may obligasyon sa pastor? No, mo oversee, mo guide, mo pakaon. Mo na exactly nga gibuhat sa mga pastor, sa mga membro. Pero ang mga membro lainom sabot, no? Mo na matukob dito sa bakunawa mga igsoon sa kalibutan. Mo na ma-under sila sa kanang corruption, which is the oppression of the poor. Mo bitaw nak pagdato ka asa magka mga apply trabaho nga mura kag below minimum mga apply ka, dato ka, dili oy. Ang mga pobre in town may luoy kayo. The pursuit of wealth for its own sake leads to emptiness. Kanang gusto ka manginabuhi, unya ang kanang pagpanginabuhi nimo kay kuan kay ka kanang gikapoy lang ka sa imong kapobre. Unya gusto na ka nga mo asenso mga kaigsonan, pero ang imong pagpaningkamot para lang sa imong kaugalingon. Padung gyapon na sawa. Verse 10. Look at verse number 10. He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity. Kung sa imong pagpaningkamot ang motivation nimo is money, you will not be satisfied with money. Dili man sayop mga kaigsunan nga nangandoy ka, naninguha ka, nga mukita ka. Di na sayop. But you always need to check your motive. You always need to check the reason why you want all those things. Nakasabot na mga igsoon? Mabito na si Solomon, gibless kaayo sa Ginoo because it is not in his mind to enjoy the wealth for himself. It cannot satisfy. Naghala kayo sa Bible, mga igsoon, nga mo nang gigukod nila, wealth of this world, riches of this world. Pero it did not satisfy them. Ang Ginoo, mga igsoon, mo nang makasatisfy na to. Mo na sa dihang nangayo si Solomon sa sakto nga gipangayo para magamit niya sa task nga gihatag sa Ginoo niya to lead God's people. Ingon din ng Ginoo, nangilanlan si kanito, riches.
honor. Kinahanglan sa nimo. So gihatag sa Ginoo. Pero wa niya pangayua because it is not included sa iyaha nga kanabitong plano unsaon pag-lead ang mga tao. Ang iyaha is to lead. Kinahanglan makabaw ko mo husay kung naigubot. Kinahanglan makabaw ko mo maymay kung naay naguol. Kinahanglan kahibaw ko mo dasig kung naay naluya. So unsa may gikinahanglan 40? Honor, wisdom. Mo iyang gipangayo. Pero ang wa nakit ini Solomon mga igsoon, that is God's responsibility sa atong kinabuhi. When we do His responsibility is to provide. Mao nang Ginoo ni provide niya riches, ni provide niya honor. Because that is what the king needs. O kita as a servant of the Lord. O sa may atong gikinahanglan yun. To go and preach the gospel to every creature. O sa may atong gikinahanglan. Wisdom gihapon. Wisdom gihapon. Because you are going to deal with someone nga naka-program na sa iyang utok nga sakto ang iyang gibuhat. Unya, ni-invade ka sa iyang kinabuhi, kausbo niya mo ang iyang mentality, ang iyang namatan nga knowledge about kanang spiritual, kanang kinabuhi. Nituo man kita nataw man ta nga ang kanang ribulto, respetuhan gyud na nato. Nataw man ta nga ato gyud nang limpyuhan, ya ato gyud nang halaran, ya ato gyud nang pagasimbahon, nya nagkadugay dili man nagisimba ana na ila kay ngano man nagka-reveal naman ang kamatuoran. Sa una ang pag-introduce gyud na Ginoo na nya karon di na Ginoo. Wala na nato gisimba. Ana na ang tudlo kay ngano man nagka-reveal naman sa una gibawal man eh. Di man ni basta-basta ipabasa pero karon daghan naman mo basa. So daghan nang nakasabot. O mao na nga ilan ang ginahinay o sige ingon ana. Nya mao na ang imong gi-invade mga igsoon. Nga murag sama-sama na ang kulon o niya sa batasan pildihon baya usahay ang mga tinuod na Kristohanon. Mao na kapait. So ato silang giadto. Unya giguba na sa yawa ang kanang ngalan nga pastor. Bishop bay giguba? Dili, pastor mga igsoon. Daghan na kay mga nahitabo og madahig ang mga tanang pastor nga nagalagad sa Ginoo mga igsoon. Giguba sa yawa. A God-given name. Ginoo mo ginaghatag ana. So, og panalitan na ay gitudlo ang imong pastor sa imuha unya gilamdagan sa Ginoo ang imong unahuna nga kanang naa gyud is Bible da. Unya pagkaman ang imong gi-choose gyud is wa na gyud nimo gibuhat ba? Awa na ang yawa nagtan-aw. Prospect. Ofera day ka si yawa. So say mabuhat, ma-under na ka dito sa kalibutan sa opresyon. Naa na may guidance, di man mo mamakak ang Ginoo, giyahan jud ka because the duty of the pastor in your life is to guide you. And that is why God will give wisdom to every pastor to guide God's people. Kung dili na masunod, mauna nga maglisod ang kinabuhi. Unsay apektado? Simbahan. Because the church has a mission. And that mission is the highest mission nga atong mabuhat diri sa kalibutan mga kaigsunan. So if you're living the way you live your life contrary to the mission that God gave you, how can you be effective? Kay sa Great Commission, ang pinaka first gyud is go. Unsa may gikinahanglan sa go? Di ba free ka? How can you go if you are not free? O sa may gikinahanglan pa para ka makago. Di ba? Naa kay health. So man magpag-go nimo nagluya ka. So pailang gikinahanglan para makago. Wealth. Oh, when you go, you need to spend. Kasabot mo? Di pastor oy, magbaktas naman ta. Unya ka na imong sapatos, di ka na mahilis, madugay nimong Ginoo. Ha?
Kana imong sanina nga gisulob sa imong paggo, ining uli nimo mahugaw na dili. So what will you do with that? Labhan, o sa may mong gikinahanglan. Oh, nya sa kwarta day ang gikinahanglan, ay kinahanglan kag sabon. Asa man imo kuhaon ng sabon? Na kinahanglan pa nato hubad-hubaron mga igsoon. We need all these three. Health, wealth, and time. Diha gipriso sa yawa ang mga iya sa Dios. Pinagi sa unsa man pag kinabuhi nga way kapuslanan. Vanity, pursuing wealth para lang sa ilang kaugalingon. Ngano nanabaho ka? It is not for the ministry. Nanabaho ka for your own need. Para pagkaon, para sa pagpaeskwela, para bayad kuryente, o agree na lang mo anaoy, kitinuod man na. What yung kita Kristohano nang apply og trabaho, ang number 1 siyang lista, ang buluhaton sa Ginoo. Wa gani diha sa listahan ang tithes and offering. Mao na kapait. Nasud sa oppression, na biktima sa oppressive gain. And even some Christians, they do it. They oppress to gain. So ato nalikayan mga igsoon, that is gold without God. Number 2, resist the trap of material obsession. Kaning ma-obsess na ta aning mga material things. More wealth often brings more worries and more dependence. Sinumdumi. Magkadaghan imong kwarta, magkadaghan ang mupilit nimo. Agree or agree? Daghan kay mangutan ang maningkamot nga malsuod mo. It will gather more dependence. And it will increase your worries. Magtanaw ka sa imong kayamanan, malipay pa ka. Tanawa ha? Verse 11. Ecclesiastes 5:11. When goods increase, they are increased that eat them. Pero ay mo na managhansad in town ang mga on. No ha? And what good is there to the owners thereof, saving the beholding of them with their eyes? Daghan kaayo, daghan kay nanginteres sa imong kayamanan. Pwede na, sa sinugdanan sa atong kinabuhi, kanabang makagain ta ba? Ato na yung ipahibaw sa tibuok kalibutan. Hey, nakagain ko, dako kaayo. Nakakita na yun ang mga devourer. Ayay. Oh. Ato na dayon, mamilit dayon sila. Di ba? So, unsa may kuan na, unsa may iya sa tag-iya na? What good is there to the owner thereof? Wala, mamroblema siya. Mao na nga pag dili nimo ibutang ang Ginoo sa imong gold mga kaigsunan, devourers will come. But God has given us the solution already. It doesn't matter how big or small ang imong gigain mga kaigsunan. Put God in your gold. Kay kung imong tangtangon, walay protection mga igsoon. But if you're going to put God, uli ka sa tithes, o sa gingon si Ginoo, and I will rebuke the devourer of your lands. Ang Ginoo mo rebuke ani mga tawhana nga nagpanilap sa imong riches. Di sila kaduol, mauwaw sila muduol, kaya ang ilang tinguha, bati. Only those people who are real. Kaya wa man ta bawali sa Ginoo nga manabang ta. But those people who are real, katong yung tinuod nga nanginahanglan, katong yung tinuod nga tabangonon, katong wala ni take advantage sa imuhang naabot. Itugot to si Ginoo makalusot. Pero katong mga tao nga igo lang mo pahimos sa imuhang naabot, unya sa dihang naningkamot ka, nakig-away ka, digyon nimo makita mga igsoon, puros balibad. Kabantay mo sa inyong kinabuhi. Sa dihang musugod ka og do something different. Kay kani ato mga resources diri, this is something different, different sa kanabulog sa kalibutanhon nga pagpanginabuhi. Wa gyud mo tagad nimo, daghan kayo mo balibad nimo, daghan kayo mingon ni ali. Padayon lang kaniya.
Sa dihang naabot na nimo ang success, kung imo lang yung gituman, kung imo gibuhat, nahimo na kang successful, katong mga namalibad, mga kaigsunan, number 1 in line. Friend, gano'ng wamang kaintawon, manguntak nga, nindot man dahil na imuhang gisudlan. Wala dayon, gusto na makigambit. Di ba? But rest assured, mga igsoon, God will give you people to fight with you, not to fight you. Just put God in your resources. Put God in your gold. Ayaw siya isalikway yun. And most importantly, sa imong pagpaningkamot, kung unsa man na imuhang resources, ayaw yun isalikway ang Ginoo nga miyon ka nga ang Ginoo may gahatag ani kasabot ra Ginoo. Dila sa kuron mo kuan mo simba, di sa kuron mo basa Bible, di sa kuron maghimo sa akong responsibility, agoy. You are trying to remove God in your resources. Dapat ang Ginoo gyud na ang imuhang boss, mga igsoon. So nakita na to, walay kapuslanan ang kayamanan nga way Ginoo. Kay the more ang imong wealth mo increase, the more sad ang devourer mo increase. Sa may kalipay ana. Unya kana ra bang mga devourer, grabe kay na sila kana bitawng mga sinultian nila nga di ba ka namang mura bag makonsensya ka kung dili ka moduga. Yan abi kay na kuan na asenso na, wa na, di na managad. Sa una nga wa pa nay kwarta, sige nag-contact nako. Pero di gano may itugan nga wa jud ko ni sunod. Di ba? Maunay problema nimo. Nahimo kang devourer sa mga tao nga ning sunod sa Ginoo. So, mag-careful ta. Naman na, ang Ginoo ray mo kuana na nila, mo papalayo. Ang ato lang is, kinanglan i-resist yun nato ang trap, mga igsoon. Material obsession is not healthy for our Christian life. Amen? Kay, tuan nakafocus ang imong mata, unya, pagkahuman kita, gikang devourer, kay ang devourer, mga butjod. Pero kung ang imong focus tuas Ginoo, bisan ang kanang ikaw, wala ka nag-mind anang imong wealth diha mga igsoon, mao na makatabang ka, unya ang devourer, protected pa ka ana nila, then you can use your resources according to the will of God. Mao na ang mga devourer, magsige na og panaway nimo, but it will not affect you. Di gid ka ma-affected ana. Ngano man, naka-focus makas Ginoo. Kaya kadungog ana nila. No? Kung mo focus na ka sa kalibutan, diha makadungog ka, naghanap ang bashers ani sa akong wealth oy. Nagang bashers sa imong wealth. True rest comes not from riches, but from righteousness and simplicity. Imong yun ang ikuan, butang sa imong unahuna, mga igsoon nga ang tinuod nga kapahulayan sa ato ang kinabuhi, dili ka nang pahulay dayon ha. Ang tinuod nga kapahulayan, rest sa ato ang kasing-kasing sa atong kinabuhi, mga kaigsonan, wala sa riches, mingon ka nga maka-income nitong milyon-milyon, makapahuway naman yung kuba. Sabaoy? Sultian te ka, if your riches walay Ginoo, kung unsa kadako ang imuhang na income, mas dako pa ang gusto nimong gastuhon. Without God, mas dako pa ang imuhang kuan, buslot, mga igsoon. So without God, ang may tabuan na, mas stress ka sa mo. But, ang atong rest, ang tinuod natong pagpahulay, naas pagkamatarong, o kaning simplicity. In verse number 12, the sleep of a laboring man is sweet, whether he eat little or much. But the abundance of the rich will not suffer him to sleep. Usay, mawad na pagkaganag kaon kay sigpinsar ba? Gubuta sa utok, kaya naman, naghanag kikagyaw-na, usay nga asa ka adto, say mong gusto nga, gubot na kay mong una-una. Unya, naghan pa kay mga tao, magsige og kanang appear sa imong cellphone kay nangayo og ka na bitawng barato. Di ba? Balato.
Uy, mga pisa ta, uy. Uy, kita ta, uy. Daghan kay mga message ingon ana pag nakita nila, imong gi-publish magod. Di ba? Muna, hunong-hunongon na nato ang pag-publish mga igsoon sa una. Sige, may publish sa una. Kung sa ikuan kay, para ikuan mga God is really blessing His people if you serve the Lord. Pero mga igsoon, naman na prinsipyo di ay. Once na imong ipahibaw nila ang imong success, ang mga tao, daghana, uy, magkuanta, uy, kanagkanus amanta, uy, wala na ba daghana, uy. Labad. Pero sa pakig-away, sa pakigbatok, wala. Di makita. Imo pakuyugon, naay pakig-away sa kalampusan. Sige lang, ikaw lang. Sa dihang nakadaog na, uy, asa naman to itong daog? Uy, ni apil de ka. Muna sila'y manunga. Ang katuhin noong kauban nimo sa pakigubat, dili ito magpabugat nimo. Kaya na-feel nila ang kalisod sa pakigbatok. Nakita nila ang kalisod sa pakig-away. Mauna ang kamatuoran mga igsoon nga sakit kaayo dawaton. Pero dawaton na lang nato kay kamatuoran man. It will set us free. Di ba? So, ikaw na mamili. Unsa may gusto nimo? You will fight with or you will celebrate with? Let's fight with. Automatic na mga igsoon makaselebrate ka. Number 3, revere the giver, not just the gift. Ang reverence nimo, dili lang kay ang imong kalipay, wala lang dito sa gift mga igsoon. Dapat ang imuhang pag-revere, dapat tuapod dito sa naghatag jud. Revere the giver, not just the gift. O sayang, ang atong kwan, ang atong gi-worship, ang ato namang nadawat ni Hinoon. Riches without God leads to isolation, sorrow, and spiritual sickness. Tinuod yun na. Kung walay Ginoo sa atong riches, mga igsoon, nganong mo isolate man ta? Because of the reason, pangayuan ta, no? Kita rin makagasto, kay wa imong kalipay diha. Then, ang may tabuan na, eventually, mag-uol ka. Pagkahuman, ma-stress ka, masakit ka. Ang spiritual sickness, maunay mag-una, then physical sickness na yun. So, sa may pasabutan ng spiritual sickness, di na ka musimba kay ikaw na'y pagastoon sa simbahan. Di na ka musimba kay manghambog na ka, ikaw na'y kinadak ag hatag. No? Kasi mo na ipada imong offering. Pass, na ko'y gisend ni mo pass. Pass na, di na pastor. Pass na lang. Kaya nga naman, taas naman kayo siya. Spiritual sickness na. Then, sunod ana mga kaigsunan, physical sickness. Ecclesiastes 5:13-17. Tanawa ni. Epekto sa imong sakit sa espirituhanon. 13-17. The Bible says, there is a sore evil which I have seen under the sun, namely, riches kept for the owners thereof to their hurt. Ang pag-income panalag sa kaugalingon. Kung sa'yo maangkon, sore evil. Kanang evil nga may tabo sa imong kinabuhi, sakit na mga igsoon, hapdos pa. No. Grabe kayo nga kasakit. Nga nakita under the sun. Unsa man na siya? Namely, riches kept for the owners thereof to their hurt. Sakit kayo na, oy. Verse number 14. But those riches perish by evil travail. And he begetteth a son, and there is nothing in his hand. Tanawa. Naanaon tayo riches, so atong imaginon, dato na. Ang problema mga kaigsuunan, para naman sa iyang kaugalingon, wala man siya intention to become a blessing, wala siya intention nga mahimong magamit sa Ginoo kung unsay giintrigo sa Ginoo niya. Ang nahitabo,
naa siya'y anak, ang iyang anak, wag na panunod. Kutob ra niya. Wala gyud niya na share. Kaya nga naman, sa iya pa lang, taman, diha na taman niya, hurot na. Wala gi panalanginan si Ginoo. Wala gi convert into a blessing. Mo na gyud mo gunahuna, when you receive the money, it's not a blessing yet. Kinahanglan pag yun na nimo i-convert. So how to convert your income into blessing? Return the tithes. Then God will bless the rest. Return the tithes good. Ayaw ginagkalimti. Or else, it will be cursed. The whole will be cursed. Bible na gigatudlo anak, mga igsoon. So, kung panalitan, naa na kay gi-income, nyamiyong ka nga, pastor, di man ni para ako lang. Kinoo gani, wala ni mo uli sa tithes. So may pasabot anak. You're earning that money just for yourself. Kay mismo ang Ginoo nga maoy nag-intrigo ana nga nakakita gyud mismo imo maganing giilad. Kana pa mga tawo nga way kalibutan mga igsoon unsay gidawat nimo. Mao na nga di gyud nato matuis kung unsay gisultis ka matuonan. Ingon sa Bible, wag gyud kay mapapanunod sa imong mga anak. Kutob ra na nimo. And it is not even to give you happiness. It is to give you sorrow. Sore. Evil. Unya, napagyud diri ang travel mga igsoon, evil travel. May tag-travel na, pero bisa pag-travel na, evil man sad. Kasakit mga igsoon. Nga di sama. In verse number 15, News Bible, as he came forth of his mother's womb, naked shall he return to go as he came, and shall take nothing of his labor, which he may carry away in his hand. O, dapat naaman na to, pero wala mo gitay mada. Gikan diri padong asa ta, magikamatay na to mga igsoon, wala mo gitay mada. So dapat ibilin yun unta na nato, no? Pero ang nakapait, kay tungod kay selfish gain man, wag gid nimo bisan napasa na lang sa imong anak na di man sa nimo mada ngadto sa imong pagpanaw. Zero. Walay reward sa langit, walay nabilin nga inheritance. Zero mga igsoon. Ngano man, because you live your life just for yourself, not for God. Sakit nga pagkinabuhi. Mo na ayaw gyud ning ingania mga igsoon. Trap na sa material obsession. Trap ang yawa mo'y nagbutang ana diha sa imong atubangan. Ayaw gyud na sudli. Alright? Ayaw gyud na tuguti nga mahitabo na mga kaigsunan. Verse 16. And this also is a sore evil. Unsa man? That in all points as he came, so shall he go. And what profit hath he that hath labored for the wind? Way kapuslanan. Murag kagahago mga kaigsunan, pagbasa yun nakuha niya, ako na imagine trabaho. You are laboring for the wind. Piliting paningkamot nimo to build the company, but it is not yours. Once nahumana ang imuhang pag-ugmad diha, 20 years, 30 years wasted. You are laboring for the wind. Di ba na imo? Murag gigiyahan yun mo mga kaigsunan, even God, mga igsoon, dig your own well. Even God, gitudluan si Jacob, ayaw salig sa well sa uban. You need to dig your own well. Even God. Muna ang Ginoo dili siya gusto nga naay nangangkon na to, naay nag-own na to, mga kaigsunan. God wanted us to be free. Nga ang Ginoo ra mo ina nag-iya na to, and that is why you need to invest on something na dili ang lain mo na nag-iya, dapat ikaw. Kay mahug yun away kapuslanan, tanan ni mo pagpaningkamot mga igsoon. Di man na imo. So, laboring for the wind. Okay na mo, anak? So you ask yourself tonight, kanang gihaguan ni mo, asa man na padung? Mayroon na, dili kay siya haom, pero ako lang i-share ninyo mga kaigsunan, ay lawyer ba? Lawyer. Baligya ang lawyer sa iyang well.
Well matong gisgutan. Gibaligya sa lawyer ang iyang well ngadto sa teacher. Teacher ang gibaligyan niya. Tiguang naman ang teacher. Siya, sige, paliton ako ni atabay. So nahalin, nanadin obsen. Pagkahuman, mga pila ka buwan nilabay, balik din ang lawyer. Sir, ako lang kang paibawon ha. Nga ang akong gibaligya, ang well ra, walay labot ang tubig. Kay lawyer man siya, kaya niyang usbon-usbon ang kuan. Ingon na ba? What did you mention dito ang water? Ang katurang well. So ang katong tiguang nga teacher, magbayad siya sa tubig. Kada kuha niya. Iyon siya nga, sige, agree ko na imuhang kuan gisulti. Pero hinumdumi, ako na'y tag-iya sa well. So you need to pay sa pagstay sa imong water sa akong well. Ingon din ng lawyer, joke na to, joke na to. Mas malugi man siya. Kay, kapila naman makuha ang teacher sa well, pero ang tubig niya, gastay permi dito. Then sa joke na to. Ingon din ng teacher, hinumdumi. Niagi mo na mo before mo na lawyer. Di ni mo maisahan. Mga igsoon pangutana, diin matagikan. Sa Ginoo. Nya ano ato maisahan pirmi ang Ginoo? Nga nagtuo ta makalusot ta. Kabantay mo, daghang mga membro sa simbahan na-meet sa pastor nga wa jay knowledge about the Word of God. Wala kay bawo unsaon pagtuon, unsaon pagwali, wa kay bawo. Pero sa diyang nakat-on na, mura na musukol naman og pastor. Nakalimot diin kagikan. When it's a matter of attitude, mga igsoon. Sometimes, we are so overwhelmed with what we have or achieved. Nakalimot ta, diin nagikan. We forgot the giver. Because we are so overwhelmed of what we achieve. That is a bad attitude. Batik yun kayo na yun. In verse number 17, tanawa diri. All his days also, he eateth in darkness, and he hath much sorrow and wrath with his sickness. O nakita nato mga igsoon, daghan mga tao nga nakalimot sa Ginoo, ni sukol sa man of God, iya man na sa Ginoo gyapon, ni destroy sa church, iya man na sa Ginoo gyapon. Ang ilang kinabuhi, wa ba nagpuyo sa ngit-ngit? Wala ba sila na-destroy through sickness? It's literal, mga igsoon. Mao na imo gyud bantayan when the devil trying to snatch you away from God by showing you what Satan can provide you. Ayaw gyud in tawag sugot. Kaya ang i-highlight kanunay sa yawa ang gift. Not God. The gift. Mga igsoon. So, sayop ba ang maningkamot ta mo kita ta? Kaya ang uban, mayon din, di na lang kita eh. Di lang ta, maghuwat lang ta sa Ginoo, unsaon ta niya. Bahala ng Ginoo sa atong kinabuhi. Kung providean ta, good. Kung di ta providean, let's be satisfied. Ingana na ba? Okay, mahadlok naman ang mga Kristohanon nga muin ka og dako kay basin og kuan ka ba? Mabackslide ka. Well, sayop na mga igsoon kung mao na imuhang nasabtan sa mensahe. Prosperity is not evil, but it must be received with reverence and used with responsibility. Dapat kasabot ka kay bawo ka ngano. Dili kay mulikay na lang ka, di na lang ko ang riches oy kay para way gubot. Unya mahapsay ka imong kinabuhi kung dili ka wa kay magamit sa imong pagpangalagad sa Ginoo.
Mahapsay ka imong kinabuhi nga wa kay ikapakaon sa imong anak, wa kay ikapa-eskwela. Mahapsay ka imong kinabuhi nga inig discipleship nimo, ang imong gi-disciple mao pa imuhang padungog-dungugan nga gigutom ka sa di pa ta magsugod, basig makuyapan ko ba? Dapat ikaw man mo imukuan, muhatag sa imong gi-disciple. O basin gihimo na nimong livelihood program ba ang pagbisita, pag-discipleship, mao man ay pinakapait nga nahitabo sa mga Kristohanon. Kung di ta mamisita, magutman ta, mamisita ta. Muna imuhang tumong, sad to say, daghan mga Kristohanon, ingon ana. And they're so proud to say, mga kaigsunan, sa field, walay gutom. Kay mao maimong tumong. Di ba? Kay ang Bible ni ingon, nga kung diin ka nga balay mo sud, pakanon kas Ginoo, ikaw may nagpadungog-dungog. Dali magkapag-abot nimo sa balay, ay, salamat nakaabot inita eh. Ay, tubig ha. Brad, tubig, Brad, tubig. Tubig, sa di pa ta magsugod ba, tubig. Nya, asin man dahin sunod. Guys, sa taga may asin, Brad, kay basig mapas mo, o pakoy pamahaw god. Hindi man kakilala mo sulti, na naaka sa laing bay, ayaw pagsulti nga wakay kaon. May uban bitaw, sayo pansana nga, na ni kaon na kanya, mayon nga wa, bisag wa pa. Abi ang mayon nga busog na ko, unya wala pa din ni kaon ba sayop sad na oy. Kay bakak mana. Ani lang ta sa what is truth? Di ba? Abalitan nga pakuan na to yung pangutana ba para lang makapangutana Pinoy style. Ni kaon na ka pero wag yung pagkaon gud nga gikuan. Di be honest na sad. Kumutugan ko nimo sa tinuod, basig mahimo kong problema ba? I'm fine. So I'm fine nga gigutom na ko. No, I'm fine. I'm fine nga wa pa ko kapamahaw. I'm fine. Mo ni sakton tubag. Kaya naman si Pilipino po magpagdagda niya pagkahuman wag ito ika-offer ba magbagulbol na ikahuman. Pero wa pala ko pamahaw. Gidami yan himni problema ng tuhan na. Ino na mo anak-anak, pangutang sa itlog dito. Padunggon. Pangutang sa itlog dito. Wa pa man ni kaon ni atong ay nako. Ari lang tas ka matuoran god. It will set us free. Nakasabot na? So dili sayop ang pagdato mga igsoon, pero kay baw ka dapat sa kanang kinsay imong himayaon ana ug unsay rason nganong naana nimo. Katapusan, 18 to 19. Perting bandlong sa Ginoo mga kaigsonan that listen here. Verse 18. Behold, that which I have seen, it is good and comely for one to eat and to drink, and to enjoy the good of all his labor, that he take it under the sun all the days of his life, which God giveth him, for it is his portion. Porsyon na sa mga kugihan. Porsyon na sa nisunod, sa ni-obey. Naagay panalangin mga igsoon. So it is good nga mabusog ta. It is good nga masatisfied ta. Digyon na sayop mga kaigsonan nga magpuyo ta abundantly. Nga naman, tungod kay gialaw na sa Ginoo. Gihatag sa Ginoo. Pero dapat ang atong focus wala sa nahatag, adto sa naghatag. It is God-given. 19. Every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor. This is the gift of God. Nganong pag-abot sa wealth o riches sa imong kamot, nakalimot magkas Ginoo. Baga ra kay tagnaong mga kaigsuonan, nga nag-enjoy ta sa hinatag, unya di na to tagdon to ng hatag. They deserve our full gratitude. It is God who gave everything. Di ba? It is God who gives everything. Riches, power, according to Liha, riches and wealth, and power.
Di ba? Power is pagkaon ko na. Power to eat thereof. And to take his portion. And to rejoice in his labor. So, atong sabton, niabot na ang panalangin. Naamatay gahom nga mo gamit anak mo kuan na mga kaigsunan mo mukaon ginamit ang atong kanang naangkon nga wealth. Pero hinumdumi kisay gahatag. Muna, let's honor the one who gives. Not just to enjoy the gift. Nazabda na to. Mao nang di ta may intriguhan mga igsoon kay dali kita kalimot. Unya madugay sa sige natong kalimot mo negative na ta. Kay ina ni amot simbahan ay sige lang ni. Sige sa pastor ba kay mao nang gutan ang tithes gud niya nganong ni sa pastor no. Sige balik-balik. Murag magibuguan nato ba? Maglain jud akong buot anaw kanang ingnon ta kay baw na tabitaw nya ingnon ta. So maglain pag imong buot inong kang luwas na jud mo. Siguruha nga luwas na mo ha. Maglain yung buot ana. Lagi mga membro nga maglain nilang buot pahinumduman. Ngano kay ba mo kanang malain nilang buot kay wa may uli-uli. Wagay masuko mga kaigsoon na malipay pa ka. Are you saved? Yes! Amen! Wagay mga pastor kalain ba nimo sigang pangutana are you saved? Luwas man mi good. Uy, membro masuko mo, amen pa, praise the Lord, hallelujah. Di ba? Pero pahinumduman ka sa tithes, nga masuko man. Kaya di man tinuod ang uli. Muna malain ang buot. Kaya sigag pahinumduman, gwapo ka, niya di, masuko ka, madugay. Tawgon ka ba, uy, gwapo. Insultador, di kayo ni. Di mo kung gwapo gud. Di mo gwapo niya. Mano masuko madugay kay nga naman kay bawo man kanina naway ra gid siya nako gid. Oh. Mano pag may sigutan ang tithes unya ikaw di ka tither ba? Masuko ka eh. Ako may giigo gina ni pastor pero. Kay bawo nung gutana gud paguwat lang gud pastor. Mauli ra lagi ko. Kapag paulion na kas Ginoo sa langit, what ay tithes didto? Amen? So put God in your gold. Because gold without God, kung saan na siya? Gold without God, the sorrow of empty riches. So I hope nga naatay na learn ano yung mga igsoon. Kung atog yun yung i-apply sa atong kinabuhi. Gold without God, the sorrow of empty riches. Every head bow? Every eye closed? Most gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for the blessing that you have given to us. Salamat kay Lord sa imong guidance. Many people cannot understand us, but we are not here for them. We are here for you. So please help us, Lord, to focus on you only. Tabangin mi, Lord, nga among sirad-an ang among igdulungog sa mga critics because they cannot help us sa pagpangalagad. They cannot help us in winning souls. So please help us, Lord, nga ang guidance nga imong gihatag namo mao gyud amo ang buhaton, and help us to be faithful in doing so para makita namo, Lord, ang panalangin sa among pagsunod ug magamit namo sa pagpalapad ug pagpadako sa among pagpangalagad pagyud nimo. And help us, Lord, to rest upon your promises that you will provide all our needs and even provide our wants nga dili makadaot sa among pagkaservan. Salamat, Lord, sa invitation tonight, and please bless your people to kneel down before you, Lord, to honor you, to worship you for being our Savior and our God nga nahigugma gyud namo, Lord, nga walay gipangayo nga bayan kundi ang amo lang yun na
pagkamatinud-ano nimo sa pagpangalagad. Again, Lord, we praise you and honor you, O God, in this invitation. All the glory and honor be upon you. In Jesus' name, amen.